So, hello, good morning, engineering buddies. Here we go again on another day, another set of problems here in plane geometry under triangle. So let's continue solving this problem. So, I believe problem number 3 na tayo, no? Ay, wala. Problem number 4. Okay, tara. Find EB if the area of the inner triangle is 1/4 of the outer triangle as shown. Sige. So, ito daw isosolve natin. Hanapin daw natin tong length na to. Ayan. Tapos yung sinasabi niyang inner triangle is here. Itong triangle ADE. Yan yung inner triangle ADE. Ba't yan ah? And then, yung tinutukoy na outer triangle, itong malaki. Itong ACB. Triangle ACB. So, mula siya dyan, dire-diretso dyan. Yan. Tapos ito. Sige. Paano ba natin sinasolve yung ganitong problem? So, first ang sabi, the inner triangle, which is the triangle ADE, is 1/4 daw. So, 1/4 ng area ng triangle ACB. Yan. Okay. And then, dito kasi, meron tayong AB, which is 90. So, pwede natin gawin, kailangan natin tong AE. So, siguro designate natin as X. Malamang itong AB, 90 minus X. Tapos, paano ba kumukuha ng area? Meron tayong formula dito. Actually, dito kasi sa problem na to, hindi natin pwedeng gawin tong Heron's triangle kasi wala tayong side CB. So, let's assume na may theta dito. Lagyan natin ng theta dan. Yan. Para itong theta na to, siya rin yung magsisilbing included angle ng triangle ng side AD tsaka AE. Tsaka siya na rin ang included angle ng side AC and side AB. So, paano ba yan? So, ano ba ang area ng triangle ADE? Ang triangle ng ADE using the given two sides and included angle is 1/2 AB sin theta. No? So, yung side niya is 45 tapos X sin theta. So, nakuha ba? Kung paano nakuha ulit tong 1/2 45x sin theta. So, ginamit natin tong formula na to, as you recall, itong given two sides, A and B, and included angle. When we say included angle, siya yung angle na napapagitnaan, nasa pagitan ng dalawang side. So, dito, when we consider the triangle ADE, kung gusto nyo, pwede naman natin i-draw. So, let's assume na ito yung triangle ADE. Ayan, sige. Sige, dito na lang natin. Ayan, itapat natin dun sa ano. Itong ADE, since triangle pala tong i-triangle natin, i-red natin, fill the stroke, red, ayan. Sa triangle ADE, naglagay tayo ng theta dito. Tapos yung AD is 45. Then AB is X. So, ito yung included angle niya, which is the theta. And then yung dalawang side niya is 45x. So, nakuha natin tong formula na yan. Next, 1/4. Triangle ACB, ano ba yung included, yung side niya? 65. Then yung sumunod is 90. Ano ba included angle niya? Sin theta din. So, paano naman siya nakuha? Let's draw then the
other triangle. Sige, dapat ito naka-straight eh. Hindi pala natin siya may straight. Ibang triangle gamitin natin. I think ito na lang siguro. Kaso hindi siya proportion. Sige, draw na lang natin freehand. Kasi hindi na, assume na lang na ito yung ito yung magamit ng triangle eh. Yan. Kasi malapad siya dyan. Anyway. Diba, dito sa drawing, di ba may point dyan, tapos may line dyan. Yun yung Kasi ito yung triangle ACB. Diba ito X? Ito ay 90 minus X. Pero itong buo na to, itong AB na to, is 90. Tapos itong AC, side AC 65. So, tapos ito may theta ulit dito. So, dyan nakuha yung 1/4, ay 1/2, ay 1/4. Tapos ito may 1/2 pa dito, dapat. So, ilagay na lang natin dito, singit natin. So, ayan. Okay? So, further simplifying, alam natin itong sin theta na to, which is yung unknown, mawawala, maka-cancel na. Pati itong 1/2, cancel. Ito, tsaka ito magiging 2. So, yan na lang natira. So, simplifying, meron tayong x sa kabilang side is equal to 1/4 ng 2 and 65. So, malalaman natin yung value ng x. So, using our calculator, (1/4) 265. 32.5. Kaso, hindi naman yung x yung hinahanap natin. Yung hinahanap natin, value ng EB. Ang EB, siya yung 90 minus x. So, 90 minus 32.5. So, siya ay 57.5, no? Pero para sure. So, 57.5. Siya yung hinahanap nating side EB. So, sana nakuha ko paano natin siya kinuha. So, ganun siya i-solve, guys. And I believe siya ay letter D, 57.5. Okay? Okay, next problem. Sinolve ko na kasi ito. Pero, tara. So, lumabas daw siya ng ECE, November 1997. Two triangles have equal bases. The altitude of one triangle is 3 units more than its base, and the altitude of the other is 3 units less than its base. Find the altitudes if the areas of the triangle differ by 21 square units. Okay, ito may halo siyang algebra. Then, apply natin siya ng geometry using the formula, yung formula ng triangle. So, okay. So, saan ba yung algebra part nito? So, syempre, pag nag-algebra, lagi naman natin pagka may ma-worded problem, naglilet tayo ng variable. So, let B be the base of two triangles. So, bakit B? Kasi nakalagay naman dito have equal bases. So, it's safe to assume that they have both base B. Then, let H1 be the altitude of triangle 1. Pero ang sabi pa dito, the altitude of one triangle is 3 units more than its base. So, lagyan na natin siya na B, equal din siya sa B plus 3.
Okay? Next, let h2 be the altitude of triangle 2. And sabi naman, 3 units less than its base, so b minus 3. So, ingat kayo sa representation dito, baka dito magawa nyo na 3 minus b or 3 plus b. Sa addition, wala namang problema eh. Pero pag sa subtraction is, kaya ingat kayo dito sa Kaya nga dito papasok yung algebra. So, yan na. Yan na yung algebra part. Next. Ang sabi pa dito, areas of the triangle differ by 21 square units. So, area 1 minus area 2 is equal to 21. So, tara, solve na natin. So, dito sa area 1, ano ba ang formula ng triangle? So, dito, let's assume na right triangle siya. So, gamitin lang natin na first assumption is right triangle. Then, gamitan natin siya ng same basic formula na 1/2 base times height. So, 1/2 base niya is b. Pero dito, ano ba yung height niya? B plus 3. So, i-recta na natin yung b plus 3. Para lahat ng natin in terms of bilang, minus 1/2 b. Ano ba yung height ng area 2? Tama. Nung area 2, triangle 2 is b minus 3 is equal to 21. So, pansin nyo dito, ang naiwan na lang sa atin is yung b. So, makakuha tayo ng value ng b na agad dyan. So, dito, pwede nyo siyang i-simplify pa. Pero, pwede naman nating rekta sa calcu. Rekta na natin. Pero kayo, pwede nyo namang i-simplify further pa siya kasi magiging siya, quadratic equation. Yeah, so meron na tayong value na b is equal to 7. Kaso hindi naman yan ang tinatanong. Ang tinatanong is yung height. So malalaman na natin na ang height 1 is equal to b plus 3. So 10. Then height 2 is equal to b minus 3. So height 2, altitude 2 is 7 minus 3 is 4. So yun na yung sagot natin. And I believe sa choices, siya ay letter B. 4 and 10. So, pansinin na dito nung nasolve natin nung 10, and then letter B lang naman yung may value ng 10. So, rekta siya na yung sagot. Pero para makasure, sinolve pa rin natin itong H2. Madali lang naman. So, ganyan siya isolve, guys. Okay? So, for more engineering tutorials, please like and subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para updated tayo sa mga future pa nating tutorials. So, meron pa tayong couple of examples. So, stay tuned lang guys. So, yeah, padayon engineers.